Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan, ito pong impeachment complaint ng inyong Vice President Sara Pusit Duterte na kung saan dalawa po na impeachment complaint ang nakasumiti na po yan sa House of Representatives. Actually, hindi pa yan po na ipo-forward sa opisina ni Speaker kasi mukhang may inaantay pa po ang House Secretary General Reginald Velasco na baka meron pang isa na magpapasa ng impeachment complaint kasi may mga congressman pa daw o congresswoman na kumakausap sa kanya na gustong magpasa o mag-endorse ng impeachment complaint, no? Hindi po mga congressman or woman ang gawa ng impeachment complaint, kundi mga civic group, civil society, the likes of Makabayan Black, Akbayan, mga party list and religious group, and some student activists. And some of them are victims of drug war of Digong. Okay, so in-endorse lang po ng mga representatives. Okay? At pag-usapan natin, magiging patas ba ang gagawing impeachment trial just in case pumunta yan sa Senado? Kasi may sinasabi po dito ang Senate President. Okay? Magiging ganun ba sila? Patas? O yan. Titignan natin mga kababayan. At meron pong isang mambabatas from lower house na umaayon sa panawagan o sa sinabi ni Senate President. Also, isama natin mga kababayan, ano po yung take ng isang senador dito at yung dating spokesperson at legal counsel ng mga Duterte na si Panelo. Ano ba ang benepisyo nitong impeachment at ano itong impeachment kay Pusit? Okay? Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings. Ganon din po sa mga nakakasama natin sa ating live stream at video premiere. And special shout out to all our OFWs, to the men and women in uniform, sa ating mga frontliners at mga guro. At muli, ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga sumusubaybay, sumusuporta at tumutulong sa ating channel. May God bless us all, may God bless our country, and may God bless the Marcos administration and protect it from the evil forces like the Dutertes. So mga kababayan, ito, mga quote cards po ito galing sa Impact Leadership. Okay, so yung question natin magiging patas ba ang impeachment trial pag yan ay sumapit na sa Senado? Okay, just in case lang po na nag-proceed na ito, ang mga nasa lower house kailangan po ng 105, no, na mambabatas na mag-agree na i-impeach si Sara Pusit. I think there is 1/3 ng 316. Then ipo-forward po yan sa Senado. They have to follow the process, no? Kasi yan po yung nakalagay sa ating konstitusyon. Article 11, no? Basahin nyo lang po yung mga sections dyan. Nandun po yan. Okay? So, ang sinabi po ni Senator Chis Escudero ay ito. Kapag na-transmit na sa amin ang Articles of Impeachment, magsisimula ang aming trabaho bilang impeachment court, which is true. Nandun po yan sa ating konstitusyon. Titiyakin naming patas at naaayon sa batas ang proseso. Yun. Titiyakin namin, hindi siya. Plural term. Namin, marami sila. Ilan sila? 23. Wala na po kasi yung isa, napunta sa DepEd. Titiyakin nila na yung 23 na yon ay walang partiality. Wala nang yung prejudgment. Hindi clouded ang kanilang mga pag-iisip, ang kanilang desisyon.
Kasi they will be the judge. They will be the one hearing all the arguments, the oral arguments, and they have to look at the veracity of all those mga evidences. Parang sa korte po yan dito sa Amerika na meron kayong jury. If there's a trial and then it was set to a jury of your peers, yung mga jury, pinipili po yan. No? Aside doon sa judge. Yang jury, dapat wala kang bias. Dapat nasa gitna ka. Impartial ka. Kung ano man yung kasong dinidiscuss, dapat wala kang partiality. Wala kang nakaagad na desisyon. Kasi kung may agad ka ng desisyon, you will be kicked out. Hindi ka mapipili. Kasi hindi ka na magiging pair. Ganun po yan. Dito, itong 23 na senador na to, they will be the judge. They will be, sapat walang ano dyan, mali, meron na akong decision eh. Di ba? Yan ang sinasabi ni Escudero na dapat titiyakin namin patas at naaayon sa batas ang proseso. Doon na lang po sa patas. Yung naaayon sa batas ang proseso, they have to do it. What is being said in the Constitution. Mapapalo nila yan. Naaayon sa batas ang impeachment. And then, it must go through the process. Trust the process. Ayan po yan. Pero the word patas, fair, that is questionable. Right? Bakit? Mamaya. Ang aming tungkulin ay tiyaking patas. O, ayun na naman. Ang aming tungkulin ay tiyaking patas at naaayon sa ebidensya ang proseso. Hindi dapat maimpluwensyahan ng mga aktibidad sa labas ng Senado. Kasi itong si SP Escudero, nagbigay na po siya ng pahayag na as much possible sa mga kapwa niya mga senador na huwag magbigay ng kung anumang pahayag. No, di ang qualified opinion itong mga mambabatas. Because people might look at it as, oh, wait a second. Nagbibigay na siya ng opinion niya, ng pahayag niya dito sa impeachment, wala pa nga sa kanila. So, ano isipin ng tao? The perception is the key. Oh, wait a second. He's already biased. He or she is going to this side. Pumapanig siya dito sa ini-impeach. O di kaya, pumapanig siya na ma-impeach. Hindi mo pa nga naririnig, nakikita yung mga ebidensya. Ayun ang sabi, they must provide those accusing or those who wants that official to be impeached, mag-present ng matibay na ebidensya. Hindi nyo pa nga naririnig, nakikita yung mga ebidensya, yung mga oral arguments. Meron na kayong bias opinion. Di po ba? Tama, mali. Ilan sila dyan na nagsalita na niyan? Unang-una si Bato. Yung interview niya kay Karen Davila. Di ba? Sinasabi na nga, kalalabas lang ng statement ni SP. Huwag kayong magsalita as much possible. Pero ano ginawa niya? He cannot shut up. Kasi bakit? Kaalyado niya ini-impeach Amo niya Kailangan niyang protektahan. Sino pa? Mga kababayan, ito, dagdagan lang natin, yung magkapatid, yung half-brothers. Si Jinggoy Estrada, JB Ejercito. Sabi ni Jinggoy, what happened when my father was impeached? Gumanda ba ang buhay ng Pilipino? Wala naman. Dapat mo bang sabihin yan? Really? Is it the right thing to say? Iba yung impeachment nung tatay mo, nung panahon niya, iba rin po ngayon. Why then they can just shut up? Sabi na lang, antay na lang po namin yan sa Senado. Kailangan naming malaman yung mga ebidensya and then sa court, kami magdi-decide, magbobotohan kung i-impeach o hindi. Ganun lang po sana. That's the safest answer. And the safest thing to do is to shut up. Diba? Ano pa ang sabi ni JB Ejercito? Impeachment is more political than legal. Wala na. Diba? Yan. Ano iisipin ng tao? Ayaw nilang ma-impeach. Even though na iba ang gusto lang patungkulin na ang impeachment ay walang mag-agawang maganda. And even the president said his piece. Pero yun ay nilik. That's his opinion.
unambiguous opinion. Clear statement lang niya. Sabi niya, wag na impeach yan. Unimportant naman. Pero that's his opinion. But it's still give the perception to the people na yung presidente ayaw i-impeach. Baka gusto niyang i-interfere. Kasi ano pa? Nagkaroon pa sila ng fellowship sa Malacanang, yung mga nasa HOR. Di ba? Sabi ko sa inyo, the perception yung galawan nitong mga to, yung mga pinagsasabi nila, you are giving a precedent to the utak ng tao na ganito. Alam nyo naman siguro ang mga tao ngayon, madaling judgmental ka ba? Di ba? Sino pa? Ha? Yung sinasabi ni Escudero na ang aming tungkulin ay tiyakin, patas. Sa palagay nyo ba itong mag-half brothers na senador na ito ay nagkaroon na ng patas na kailang opinion? Sa kaisipan ng mamayang Pilipino? No. They will vote no for impeachment. Eto pa. 'Di ba? Tanggalin nyo si JB saka si Jinggoy. Ano ang sabi ni Nancy Binay? Hindi makakatulong sa bansa natin itong usaping impeachment. Ayaw niya. 'Di ba? Ano ang sabi ni Mick Zubiri? Obviously, it's going to be very divisive. Ayun, ang dami nilang mga senador dyan na nagbigay na sila ng dissenting opinion. Yung iba naman nananahimik. Pero alam mo naman ang kanilang mga saloobin. They are pro-Dutertes. Madami sila. Kung divisive, ang lang nila, napakababang mga kababayan. Bakit hindi na pa tayo, kailan ba tayo naging united? Hanggang ngayon, divided pa rin tayo Tinatry ng Pangulo na i-unite tayo pero ayaw ng mga iilan na magkaroon tayo ng unity. Because if we are united, makita nyo siguro uunlad tayo. United to curtail the corruption of those in the government. Hanggang sa barangay tanod. Maganda yun. Di ba? It's about time. We, the people, sabi sa Constitution, sa preamble, we, the people. Tayo ang gobyerno, hindi nung iilang taong nakaupo dyan. Di ba? Kung ano ang gusto ng taong bayan, yun ang dapat dinggin. Gusto namin mapunta sa impeachment trial si Pusit. Whether you voted yes, you voted no. Di ba? Gusto naming madinig, makita ang mga ebidensyang ipipresenta at paano ika-counter ng mga abogado ni Pusit. Kasi gusto naming malaman kung totoong may Mary Grace Piatos. Gusto naming malaman kung nasaan yung mga pera, yung kanilang salin, yung kanilang mga bank accounts. Ganun po Yung kanyang pambabastos sa mga kapwa niya government official. Sa usaping divisive. Ito po ang sabi ni Manuel. Isingit natin si Manuel. With all due respect, if the impeachment proceedings will divide legislators in two camps, one, those who are fine without misuse of public funds, and the other, those who believe erring officials must be held accountable, then the impeachment proceedings should push through. Correct. So, yung mga ayaw ng impeachment trial, ano gusto nyo? Patuloy na mamayagpag si Pusit? Bakit? Takot ba kayo sa kanya? Pag bumoto kayo ng yes, ano mawawala sa inyo? Yung bilang na boto ng mga Duterte? Yung 500? Come on, dude. Yung mga boboto ng no, it will be your political suicide. Because people will be watching. We want to hear your argument why you have voted no for impeachment. Kung mababaw yan, wala. Political suicide kayo mga kababayan. Di po ba? Tama, mali. Diyan pa lang makikita nyo na. May mga ilang senador that they have this bias talaga. Mga kakampi ng mga Duterte. Pero anyway, they have to go through with that. We have to wait. No? Malalaman natin sino talaga ang mga kakampi ng Duterte. Ito po. Pasok naman natin si Representative Paulo Ortega. Siya po ay sumasang-ayon sa pahayag ng Senate President. Ito po, no?
expressing support for Senate President Chis Escudero's appeal for senators to maintain impartiality and avoid public statements on the impeachment complaints against Vice President Pusit. Wala naman pong judge na sasabihin niya na pabor siya o hindi pabor sa ganitong kaso. Kahit saan pong judiciary kayo pumunta, wala pong judge na pupunta sa social media o kaya man lang sa publication na sasabihin na hindi ako pabor sa ganito. Hindi ako pabor sa impeachment. Pabor ako o sa wala pong gumagawa nun. Buti pa to, no? Mahusay. Kaya nga nagbigay ng word of caution si Senate President. At tama naman po, yun naman po dapat ang gawin na if ever it reaches the Senate. Correct. Maski na nandun pa lang sa House, dapat shut up na lang kayo. Trabahuhin nyo na lang yung dapat nyong trabahuhin. No? Yung mag-legislate kayo ng batas. Hindi yung sasawsawan niya ito. Kasi kakampi ninyo eh. Just in case hindi nyo kakampi si Duterte, ano sasabihin ninyo? Mag-antay na lang po tayo. O diba? O, ganun talaga eh. Makikita nyo eh. Lalong-lalo na yang si Bato, maingay na maingay. Bakit? Re-electionist eh. O pero Bato, mangarap ka na lang. Imposible ka nang ma-re-elect, no? Himala na lang. Di ba? Kayo talaga, tingnan nyo to. Ganito ang mangyari kay Bato, mga kababayan, no? Ito, tingnan lang natin. Itong kay For the First Couple. Ha? Yung gawa ni For the First Couple na larawan, no? Itong si The First Couple, mga kababayan, magaling ito eh. Meron po siya ditong isang larawan na kung saan napakaganda. Ayan po mga kababayan, ito baka bagay kay Bato ito. Ang himala ni Mary Grace Piatos, confidential true story. Naloko na mga kababayan. Baka kay Bato may himala din sa 2025 election Bato ha. O di kaya yung agila, dawit niya sinukbit niya, no? Ninenok niya si Mary Grace, si Piatos. Di ba? O now, speaking of Bato, ano lang ang sabi ni Bato pa? Sa brigada, mga kababayan. Gamitan naman natin ng article. Senator Bato believes impeachment versus Sara will make it to the Senate. Ay talagang papasayan. Unless, yung mga ibang HOR, mukhang na fellowship na. Di ba mga kababayan? Kasi sabi nung isa dyan, yung representante sa Albay, 2nd District, si Salceda, sabi niya noon, hindi mamamatay na daw yan sa HOR. Hindi na aabot pa sa Senado. Pero si Bato, sabi niya, mukhang aabot sa Senado kasi maraming bilang. Marami na pong pumapalag sa mga Duterte. Akala nila powerful pa rin sila. Kung powerful pala kayo, dapat ang dami nang pumunta sa EDSA. Naka 1 million na kayo. Nasaan yung sinasabi nyong 32,600,000 plus? Yung meron sa inyo, yung nandoon sa 100. Hindi nyo nga mabuo yung 500 eh. Hindi nga kayo maka 1K. Ano meron sa inyo? 150. 150 lang. Mga kababayan. Ito pa. Itong si Panelo naman, ano ang sabi niya sa Inquirer, mga kababayan, ha? Panelo says public won't benefit from VP Duterte's impeachment. Nako, nagbibigay sila ng mga naratiba, minamind conditioning nila ang utak ng mamayan na wala daw magiging public benefit. Hindi daw magbibenepisyo ang mga mamayan dyan sa impeachment. Ay meron pong benepisyo mga kababayan. Huwag kayong maniniwala kay Panelo. Ito sabi niya, may impeachment, walang nangyayari. May impeachment o wala, di nakikinabang ang taong bayan dahil ang interes ng mga nasa kapangyarihan ang inaasikaso nila. Yan po ang sabi niya. Pero sa akin, mga kababayan, hindi po ako naniniwala dyan. Magkakaroon po tayo ng pakinabang dyan. Bakit? Kasi mawawala sa pwesto ang isang taong sinungaling, mawawala sa pwesto ang taong hindi makapagpaliwanag kung paano niya ginastos ang pera ng taong bayan. Mawawala sa pwesto ang taong arugante
Ang tanging binibigay na halimbawa ay paghihiganti at hindi marunong magpatawad. Mawawala sa pwesto ang feeling niya siya ay above the law. Mawawala sa pwesto ang taong mapagmataas. Di po ba? Hindi natin kailangan ang ganyang mga public servant. What we need is for these public servants or public officials to show an exemplary yung mabuti, no? Hindi ko mapaliwanag yung exemplary. Ang hirap din banggitin. Magpakita ng mabuting trabaho, magpakita ng katapatan, magpakita ng transparency and accountability. Yun po yun. Hindi natin kailangan ng tulad ni Pusit na evasion, deflection ang ginagawa sa mga pagtatanong, mga nararapat na tanong at dapat makakuha ng tamang kasagutan. Evasion and deflection. Yun po siya. Sinungaling. O uulitin natin, ang sinungaling ay kapatid ng... ayun na yun, alam nyo na. Ito pa ang sabi ni Panelo, dito naman daw po sa ABS-CBN. Panelo, taktika ang impeachment complaints laban kay Sara Duterte. O naniniwala siya. Na taktika daw ito. Bakit? Isang taktika lamang para pigilan si Pusit na tumakbo sa pagkapangulo sa 2028 ang mga hiniaing impeachment complaint laban sa kanya. Dilaw, kaliwa at kaalyado ng presidente, magsasama-sama yan dahil sa isang kalaban. Ganun po ba? O di subukan niya. Kung hindi siya ma-impeach, then try it, dude. Tignan natin kung totoo yung sinasabi niyong 32 million. No? As of right now, baka nga 14% na lang ang naniniwala kay Pusit. Inaari nyo yung 32 million. Pakita nyo muna yan sa EDSA. Yung sinasabi nyong rally-rally ninyo. Wala po eh. Kaya wag kang mag-mind conditioning. Hindi yan taktika. Yan na naman tayo sa deflection of issue. Ang issue dito is sagutin niya kung paano niya nilustay ng 11 days yung confidential funds. Yung issue dito, bakit sa mga acknowledgement receipts na 677 ay mga fictitious names. Dalawa na doon ang napatunayan at yung iba pa ay susuriin ng PSA kung totoo hinding mga tao. Paano niya ginastos yung 16 million sa 34 safe houses? Bakit ganun karami? Yung 15 million na di umano binigay daw po sa Philippine Army for Youth Leadership Summit. Di ba? At yung mga sobre na ipinamigay sa mga kawani ng OBP at DepEd. Di ba? Yung kapalpakan niya sa DepEd. Iba yun. Huwag niyong i-deflect ang issue. Wala kaming pakialam kung tatakbo siya sa 2028. So be it. Kung hindi siya ma-impeach. So be it. Tingnan natin, magkakaalaman tayo mga kababayan. Di ba? Kaya ito, wala to. Deflection lang ito mga kababayan. They're trying to sway you. Isipin na taktika lang yan. Hindi. Ang totoong usapin dito, hindi 2028. Masyado kayong advance eh. Ang usapin dito, sagutin niya yung paglustay niya ng pera ng kaba ng bayan. Yun lang po yan, mga kababayan. Kayo po. Ano po ang inyong masasabi? No? Diyan po sa sinabi ni SP Escudero, titiyakin daw nilang patas. Sila bilang mga magiging hurado diyan sa impeachment case kung sakaling umabot sa kanila. At si Representative Ortega, pumanig po sa sinabi ni SP na, as much possible, quiet muna kayo. Huwag kayong magbigay ng any statement na magiging partial kayo. Dapat impartiality. At etong si Bato naniniwala na aakyat sa Senado ang impeachment case at si Panelo sinabi niya na walang benepisyo at taktika lamang ang impeachment laban kay Pusit kasi takot sila na tumakbo siya ng 2028. Di po kami natatakot. Dahil alam namin sa kangkungan siya dadamputin. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.